Another get lost adventure tayo at nandito tayo ngayon sa tuktok ng Pilipinas. Alam nyo ba guys, natakot ako dito sa norte. Isa to sa mga ayokong puntahan eh. Sunrise, epic sunrise please. Bakit malakas yung loob ko mag solo ride? Matagal ko nang gusto talaga gawin tong North Loop. Ganda kasi tong bridge dito sa gitna eh, oh, para may symmetry. Ganun guys sa photography. Dapat naiisip mo na yung composition sa unang kita mo pa lang dun sa lugar. As you progress in photography, darating ka rin dun. Mataas yung risk kapag bumotor ha. Iniisip mo dito na lagi kang pwedeng kunin ni Lord. Para makipakita ako sa inyo. Nice. Dapat lagi kang prepare. Handa ka sa lahat. Willing i-take yung risk na yun para sa isang litrato. Maaga tayong umalis sa Maynila para maiwasan natin yung traffic sa EDSA, Valenzuela at Bulacan. Dahil long weekend ngayon, inaasahan na natin na madami tayong makakasabay sa kalsada kaya mas maganda talaga kung madaling araw tayo aalis. First time ko tong gagawin at solo pa kaya hindi tayo magmamadali. Chill ride lang tayo para ma-enjoy din natin yung biyahe nang walang hinahabol. Ang aga natin dumating dito sa San Juan, La Union. Sabi ko, itong North Loop na ginagawa natin, dito yung first day natin eh, sa LU o kaya sa Vigan. Eh kaso, ang aga natin dumating, 6:30 nandito na tayo eh. Kaya naisip ko, itong first day natin, diretso na natin to ng Pagudpod. Iniisip ko dun unique yung sunset or sunrise eh. Mas okay mag landscape dun kasi hindi laging napupuntahan yung lugar na yun kasi dulo talaga siya ng Pilipinas. Pag check ko kasi dito sa maps, 5 hours lang mula dito yung biyahe. Nandun ka na sa Pagudpod Arch. Eh anong oras pa lang? Mag-aalas 7 pa lang eh. Ay 7 na pala. Pero kanina pa kasi ako nag-check, mag-aalas 7. Di darating tayo dun mga alauna, alas 2. Tapos doon na lang tayo maghanap ng campsite. Sa dami ng pwede natin gawin to na araw noon, ngayon pa natin napili, di ba? Last year ko pa to nakaplano, pinakamagastos na long ride natin. Kasi napakamahal ng gasolina. Pero ayos lang. Nakaset na kasi tong schedule natin para dito eh. Kaya itutuloy pa rin natin para sa isang picture. Nakaka 344 kilometers pa lang tayo. So itong North Loop, 1,200 to 1,800 kilometers yung buong North Loop. Kaya ang tansya ko dito sa gasolina natin ay humigit kumulang. Ganong kalaki. Good luck talaga sa atin. Ito pang dala natin na motor, Kymco DTX 360. So mas malaking cc pa siya, 300cc. Doble siya nung mga motor na usual na dinadala natin. Kaya yung gastos natin sa gasolina dito sa trip na to, almost times 4 ng usual na gastos natin kung yung maliit na motor lang yung dala natin. Ang kagandahan naman kasi sa ganitong klaseng motor, relax na relax ka lang. Sobrang stable niya sa kalsada. Tapos pipiga ka lang ng ganyan. Kahit mabilis yung takbo nito, hindi siya naalog. Yun yung kagandahan sa mga maxi scooter na katulad nito. So convenient talaga. Kaya ito yung dinala natin para dito. Saka ang laki ng compartment nito. Tapos may top box pa tayo. Wala tayong problema sa mga gamit. Wala rin siyang problema sa ahon. Hindi naman tayo tatakbo ng sobrang bilis talaga na parang sports bike. Yung mga maintaining speed natin na 60, 80, 100, kung kailangan mong tumakbo ng ganong kabilis kapag overtake ka, kayang-kaya niya, hindi siya nabibitin. Kaya ito talaga yung pinili natin para dito sa adventure natin ngayon. Share ko na din pala sa inyo to guys, yung gamit nating setup dito sa motovlogging natin. We're using this action camera from DJI, the DJI Nano. Ang liit lang nyo, di ba? Ayan o. Nakikita nyo ba ako ng maayos sa salamin? Tapos yung mic nandito sa loob ng helmet natin. Gumagana kasi siya wirelessly gamit yung DJI Mic Mini. Kaya meron pa rin tayong audio.
pagdating sa mga motovlogging, yung position ng camera na nakalagay dito sa helmet, ito yung the best para maipakita mo yung POV shot ng pinaggagawa mo. Ayan, nakikita nyo yung harap. Tapos pag may nakita ako sa gilid, pwede ako lumingon dun. Tapos sa kabilang gilid, ganun din. Sa taas, makikita nyo yung taas. Sa baba, makikita nyo rin. Intentional talaga yung framing na magagawa mo kapag nandito. Madali mong maitututok yung camera kung saan mo man gustong itutok. Tapos maganda rin yung footage mo. Meron siyang action kahit papano. Samahan mo na lang siya ng 360 shot pa kung gusto mo pa ng much creative na movement. Well, para lang naman sa akin kasi yung iba gusto nila yung action camera nakalagay sa dibdib, chest mount naman. O kaya yung iba naman gusto nila yung camera dito sa harapan, which is kaya rin naman gawin netong DJI Nano kasi pwede natin siya ilagay dito sa mount nya. Gando. Ito yung kagandahan dito sa Nano eh, magnetic. Madali ko siyang natanggal from dito sa chin mount, tapos nailipat ko rin siya agad dito sa module nya na nakakabit dito sa side mirror natin. Kung gusto ko rin siyang ikutin, itutok dun sa harap, madali lang. Ikutin ko lang dito. Yung ganyan. O, di ba? Tapos ang galing, di ba? Kasi yung audio ko hindi nawawala. Recording pa rin siya. Kasi nga yung mic natin nandito, nasa loob ng helmet. So para sa akin, ngayong taon, ito yung the best action camera. Kung gusto mo talaga ng low profile na action camera na gagamitin mo sa mga adventure, vlogging, and kung ano-ano pa. Kasi napaka-flexible talaga ng ganitong klaseng design. Kamukha niya rin yung sa Insta360, pero ang advantage nitong DJI Nano sa Insta360, compatible siya sa DJI mics, and yung DJI mics, maganda yung quality niya. Hindi mo na kailangan ng kahit anong attachment, diretso na siya wirelessly. Ang aga pa eh, pero ang sakit na nung tama nung araw, kaya nag-gloves na tayo. Ayoko na nung half gloves. Nangingitim yung part na walang takip. Masakit siya pag sunburn na. At least ito, takip na takip talaga. Walang balat na nakalabas. Pag ganito naman long ride, malayo pa yung pupuntahan natin. Hindi naman ako nagpi-picture eh. Kapag mga nasa looban lang, yun. O kaya yung merong maganda talagang site, meron talagang magandang spot, yun yung dahilan kung bakit nagdadala pa ako ng half na gloves. Kasi mas madaling hawakan yung camera kapag nararamdaman mo sa mga balat mo yung mga buttons, nararamdaman mo sa daliri mo. Mas advisable talaga yung ganun. Ang layo pa ng Pagudpud oh. 244 kilometers pa mula dito in 4 hours and 48 minutes. Pero kaya, kasi maaga pa naman eh, wala pang alas 8. So doon na lang tayo maghahanap ng tutuluyan or pagkakampingan kasi may dala rin naman tayong tent. Ilocos Sur. Ayan, yung mga tropa pips, tumitigil sila dito para magpa-picture sila dito sa arch. Tayo, hindi na tayo hinto, dire-diretso na lang tayo. Doon na lang tayo sa Pagudpud siguro, kasi at least yun, dulo. O kaya sa Apari, ikutin natin yung talagang pinakadulo ng Pilipinas sa norte. Hindi lang natin mapupuntahan yung Batanes saka yung mga isla doon kasi mahirapan tayo itawid tong motor. Ang bigat na ito eh. Hindi naman to pang adventure, touring lang to eh. Welcome to Santa Cruz. Alam nyo ba guys, natakot ako dito sa norte. Isa to sa mga ayokong puntahan eh. Kaya laging puro south lang yung pinupuntahan natin para sa adventure. Kasi ang hirap lumampas sa Manila, sa EDSA, sa Bulacan.
para mapuntahan to. Dapat lang talaga agahan mo para hindi ka ma-stress sa paglabas pa lang dun sa mga lugar na yun papunta dito sa north. 1 AM nasa biyahe na tayo agad. So kailangan mo lang talagang timingan yung oras na walang tao, wala masyadong nagbabiyahe pa, para hindi ka maipit ng traffic. Ang hindi lang magandang timing na itong biyahe natin is yung mahal na presyo ng gasolina. Sarap dito, chill na chill lang talaga yung ride. May mga turista pa rin tayong mga kasabay, pero somehow maluwag yung kalsada. Mukhang maganda dito. Palipad tayong drone dito. Nag-over tayo dito ng mabilis lang para magpalipad ng drone. Parang hindi rin naman pala ganun kaganda kung papaliparan natin to para sa 360 shot. May mga portion lang siya na maganda, pero kung 360 yung shot, hindi ganun kaganda. Wag na lang, sayang yung effort na sa pagpapalipad ng drone. This way, tapos no entry. Wow, bangin pala to. Taas. Ito yung lumang bridge, ito yung bagong bridge. Iniwan ko muna yung motor natin doon, syempre para sa isang picture. Hanapin natin yung best angle na itong lugar na to. Okay pala dito, umabot tayo dito ng sunrise, kasi yung araw dyan yan sumikat eh. Ganda, pwede na. Para siyang yung bridge sa zombie apocalypse, kasi putol eh. Layo na natin dun sa motor. Kalimutan ko, naiwan ko pala yung isang cellphone dun tsaka yung module nitong DJI na ano. Pero maganda kasi itong bridge dito sa gitna eh, oh, para may symmetry. Ganun guys sa photography, dapat naiisip mo na yung composition sa unang kita mo pa lang dun sa lugar. Well, sa simula naman hindi mo makukuha kagad ng ganun yun, pero as you go, as you progress in photography, darating ka rin dun. Pamilyang bayan ng Santo Domingo. Grabe, ang init na talaga ngayon. Solid na yung init. Nanunuot na kahit naka-jacket. Ilocos empanada. Hindi pwedeng hindi tayo bumili. Bili na tayo. Ayan oh. Magkano po? Dalawa. 50 pesos lang oh. Solid yan, bili na tayo. Tatlo na sir. Tatlo na po. Take out. Secured na yung empanada natin. Bumili ako ng tatlo kasi mura dito eh. 50 pesos lang isa. So yan na lang yung lunch natin hanggang makarating tayo dun sa Pagod Food. Dito ko muna siya nilagay para hindi matanggal yung lutong niya. Mamaya ako na yan ilalagay dun sa lalagyan natin. Ilocos Norte guys. Hindi ko alam kung saan na to. Bado. Hindi ko lang narinig yung ibang mga barangay dito. Papalipad lang tayo ng mabilis ng drone. So nilagyan na rin natin to ng filter. So ND64. So yung filter, ginagamit yan para ma-minimize mo yung shutter speed. Ang ginagawa kasi niyan, para siyang shades, para siyang tinted glass na measured yung stop niya. Hindi maganda. Tigil na to.
Sa photography, hindi mo naman kailangan kuhaan lahat ng makikita mo. Sayang din kasi ang effort at oras mo kung hindi din naman maganda yung magiging output. Ng hangin dito. Tinatangay ako. Kung maliit na motor tong dala natin, hindi ka makakapagmabilis dito. Buti na lang mabigat tong motor. Tanghali na lang yung tapat ngayon. Ang init, pero sobrang lakas ng hangin dito sa Bangi. Malapit na tayo dun sa arko ng Pagudpud. Nasa Pagudpud na tayo. Woohoo! Siyempre hindi kompleto yung North Loop kapag walang picture dito. Bawal na pala mag picture dito. Baka kasi dahil holiday ngayon. May mga lugar talaga na bawal daw magpicture sa kahit ano pang mga kadahilanan, basta sinabi ng bantay o ng mga taga doon bilang isang dayo sa lugar. Kailangan natin yun sundin. Huwag na tayo magpumilit at humanap na lang tayo ng iba. Nandito tayo ngayon sa Pagudpud Beach at dito natin aabangan yung sunset mamaya. Ang aga pa, kaya ang init. Pero kailangan natin makahanap ng magandang vantage point na para sa setup natin mamaya, para sa landscape ng sunset. Sana magkaroon ng epic sunset mamaya. Tingnan nyo yung tubig dito. Tapos hindi ganun kalakas yung halon. Ganda. Hindi ko na video. Pero para sa akin mas okay na yun kaysa yung naipakita ko sa inyo tapos hindi ko nakuhaan ng picture na madalas nangyayari sa mga pinagagawa ko recently kasi focus ako sa vlog. Ngayon nakafocus ako sa photo. At least ngayon nakuha natin yung mga epic na mga moment. Sulit ang mahabang biyahe natin dito sa unang araw natin sa adventure na to. Hindi tayo binigo sa ganda ng sunset ngayon. Ang araw, ang ganda. At ito na naman ako. Binibideo ko na naman eh. Namimiss ko yung mga ganitong opportunity kasi kakagawa ko ng vlog. So magpipicture na muna ako, mamaya na lang. Salamat sa panonood at sa pagtambay. My name is Hate. See you in our next adventure. Mabuhay!